Lord, I pray for your anointing in my lips and to your people. Thank you for your goodness because you are so good to us. We thank you and we give you all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Glory to God. It's been a busy week. Lahat po tayo, di ba? Tayo ay busy sa ating mga buhay-buhay. At kung mapapansin niyo po ang panahon ay nagkakaroon ng ligalig, nagkakaroon ng kagalumihanan ang mga tao. Kasi patayan doon, pumutok ang vulkan, binomba ang ganon. So, our life in this world is uncertain. Di ba ga? Yung iba, hindi alam ang gagawin kung saan papunta. Dahil, actually sinabi ito ni Jesus during the time na siya ay umakyat, bago umakyat sa langit. God given us the sign kung ano ang magaganap sa huling mga araw. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga katibi nyo dati, wala na sila. Kasi sinabi din po ng Panginoon na maraming manlalamig sa kanilang pananampalataya. Dating mainit sa Panginoon, pero lumamig po ang kanilang pananampalataya. Sinabi din po ng Panginoon. Amen? Pero we as a believer, dapat hindi po tayo huminto sa pag-pray, sa pag-encourage, to be a blessing to those people. Amen? Huwag po tayong manghinawa sa sa pag-encourage sa ating mga kapatid na wala sa ating tabi. Amen? Pansinin niyo po yung mga katabi niyo, wala na. Wala na. Praise the Lord kung nagbakasyon. Diba? Kasi yung iba natin mga kapatid talaga ay minsan, alam mo, yung nag-iba na sila ng landas. Nagpunta na sila doon sa dating daan. Nakakalungkot isipin mga kapatid na ganun talaga ang nangyayari sa ating buhay spiritual. Amen? Okay. Ang message po ng Panginoon sa umagang ito ay matatagpuan sa, ang title pala muna ay Do Not Fear. Huwag daw po kayong matakot. Do not fear. Ang buhay natin mga kapatid ay uncertain. Especially kung ikaw ay, pag wala kang trabaho, pag may problema kayo sa pamilya, pag maraming utang, tapos binumba pa ang Qatar, ang Iran. So, ito yung nagbibigay sa atin ng mga fear sa ating mga puso. Kung ikaw ay may karamdaman, may takot ka rin sa puso mo. Di ba God? Kaya kung wala kang asawa, paano ka na pagtumanda? Sino mag-alaga sa iyo? Those fear are actually, ito ay mamaya malalaman natin. Okay? So, yun yung mga tanong na nagbibigay ng takot sa tao. Tama mo ba ako? Lalo na kapag ikaw ay nandoon ka na sa takip silid ng iyong buhay. Lalo na kung ikaw ay nandoon na kapag pasapit na ng gabi, natutulog ka, paano na?
Paano na mag-aaral yung mga anak ko? Ito ang experience na binubugbog na ganong storya. Pero alam niyo po, kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon at ikaw ay lumalakad sa katuwiran ng Diyos, huwag ka pong matakot. Hindi hahayaan ng Panginoon na danasin mo ang dinanas ng iyong nakikita. Remember that when we receive the Lord Jesus Christ into our lives, the chain had been broken. Tandaan niyo po yun. Dahil ang lahat ng sumpa, pasakit ay kahirapan ay tinapos na ng ating Panginoon sa bundok ng Kalbaryo. It had been done. It had been finished. Tetelestai. Ano pa ang ebidensya nung dapat na makita? Talagang tinapos na ng Panginoon. May ebidensya pa ba kayong hinahanap? Biblia na ang nagsabi, Jesus had been paid in all on. Ano bang ebidensya ang gusto nyo? Tinapos na ng Panginoon ang lahat ng pasakit at hirap. Di ba ka? Okay. Ang ibig sabihin po ng fear, sabi ng ating Google, sabi niya, ang fear daw po ay unpleasant emotion caused by threat of danger, pain, or harm. Diba yung mga nabanggit ko kanina, yung mga pasakit ng buhay, nadala ng, sabi ng psychology, pag sinabi niyang, ang itinuturo kasi ng psychology, you have been born by your past. Hindi po totoo yun. Ang sabi ng psychology, sabi ng mga educator, ikaw ay produkto ng iyong nakaraan. Hindi po totoo yun. Sapagkat, kung ikaw ay galing sa broken family, kaya kang baguhin ng Panginoon. Amen? Hindi po totoo ang sinasabi ng psychology na you are the product of your past, ng iyong nakaraan. Hindi po totoo yun. Yun ang lagi ang isinasaksak sa isip ng bawat tao. Tama po ba? Sabi niya, nagkakaganyan ka kasi may pangit kang nakaraan. Ako, hindi maganda ang pagtrato sa akin ng tatay. Pero, praise the Lord, na born again ako. Amen? Lahat tayo ay may pangit na nakaraan. Pero sa pamamagitan ng habag at awa ng Panginoon, tayo ay naging born again. Binago ng Panginoon ang ating espiritu, ang ating katawan, ang ating gawi, ang ating pananaw, ang ating pag-iisip. Yun po ang sinasabi ng born again believer. Kaya minsan, di ba, habang nagpupuri ka, napakabuti mo, Panginoon. Pero ang sabi ng Satanas, sabi niya, hindi. Hindi. Di ba ba? At saka, pag minsan, pag nagpupuri ka, sabi ng Satanas, I know what you did last summer. Di ba God? Pilit na isinasaksak ng kaaway ang nakaraan sa ating isip para hindi ka maging produktibo sa harapan ng Panginoon. Pilit na isinasaksak ng kaaway sa ating isip at puso ang ating nakaraan para ka hindi maging effective. Para yung identity mo ay hindi mo masumpungan at hindi ka maglilingkod sa ating Panginoon.
Our identity in Christ is to believe. Our identity in Christ is to disciple. Our identity in Christ is to become a blessing to others. Pero sa likod, behind of your mind, sabi niya, hindi ka naman effective. Magaganyan ka, pero di ba ga? Laging isinisaksak ng kaaway mo. Pero alam niyo po, mga kapatid, ang Diyos ay mabuti. Kaya po tayo narito ngayon. Palakpakan po natin